Amen. The Word is alive. Ang kanyang pong mga salita ay buhay. At ang kanyang mga salita ay buhay. Ito po ang ating mabuhay. His Word, our life. So in Psalm 19 verse 10, sabi niya, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. So ang salita po ng Diyos ay higit sa ginto. Ang salita ng Diyos ay higit sa dalisay ng ginto. At ito ay mas matamis sa anumang klaseng kulog. Yan po ang description ni David patungkol sa salita ng ating Diyos. Kung tayo po ay mayroong barang dito, at ang barang dito ito, karamihan po sa atin, hindi ho ganun tayo kabihasa kung ano ang magagawa ng isang barang dito. Kaya ang magiging tendency na gagawin po natin, masyadong maya-maya. Ang tendency na gagawin po natin, yung barang dito, ay ito po ay bibenta po natin. Tama po yun. At yun naman po mayroong kaalaman at pangunawa patungkol sa mga ginto, hindi siya magdadalawang isip kung hindi ito ay kukunin niya at bibili niya sa iyo o bibili niya sa akin. Tama po yun. So ipapalit mo ng tao na magbebenta ng ginto ay pera. Dahil ang magbebenta ay hindi mo gano'n malawak ang kanyang kaalaman tungkol sa ginto. Pero ang nakakaunawa ay tunay lang kung nandoon na hindi lang yung gintong bara ang kanyang nakikita, kundi meron siyang nakikita na hindi nakikita ng nagbebenta. At hindi parang bara lang ang kanyang makukuha o mabibili, kundi nandoon sa kanyang kaisipan at puso kung ano ang pwede niyang magawa at mas malaki ang magagawa niya kapalit ng perang ibibigay niya doon sa nagbebenta. Kung ito ay 1 bilyon, 2 bilyon, sa nagbebenta ay malaking bagay na ito sa kanya. Dahil ang tingin lang niya ay isang barang ito. Pero ang nakakaunawa, nakakaalam patungkol sa ginto, hindi barang ginto ang tingin niya. Tama ko ba yun? Kundi malaki ang kanyang nakikita sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, na higit ang isang barang ginto kaysa 2 milyon. Tama ko ba yun? Kaya kung tayo po ay patuloy na makakaunawa at makakaalam patungkol sa salita ng Panginoon na higit pa sa ginto, ang salita ng Diyos, tunay nga pong malaki po ang magagawa sa buhay natin. Na hindi lamang mga salita na siyang ating pong nababasa, hindi lang mga salita na siyang ating narinig, kundi nababago ang ating paunawa, nababago ang ating paningin sa buhay natin, at lalong lumalawak kung anong posibleng pwedeng mangyari sa buhay natin kapag ang salita ng Diyos na higit pa sa ginto ang siyang maunawaan po natin. Kaya po sa ating pong pag-aaral, ang salita ng Panginoon na siyang ating buhay ay kailangan ay nandoon ang katsagaan po natin. Nandoon ang ating pangunawa. At kapag tayo po ay patuloy na nagkakaroon ng pagtitiis at pagtsatsaga na siyang bahagi natin na maunawaan ang salita ng Panginoon na mabago ang ating puso, mabago ang ating kaisipan. Tunay nga po sabi na ng Psalm 19 verse 7, sabi po niya, the wise o
But the simple become wise. The foolish become wise. Ang simpleng tao, ang ordinaryong tao, ang taong hamada sa mundo, kapag ang salita ng Panginoon ang siyang patuloy na maunawan ng isang tao, tunay na siya ay magiging bihasa, magiging wise sa lahat ng pamamaraan at sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. That is the Word of God. That is our Lord Jesus Christ. Kaya po ang kanyang kalwalatian, sabi nga po natin inawit, ang kanyang kalwalatian will go beyond anumang ipinagmamalaki ng tao, anumang accomplishment, whatever aims, achievement, victories in this world, His glory, His Word go beyond what we expected. Amen po ba? Higit pa sa ating inaasahan at higit pa sa ating kung iniisip ang salita ng Panginoon ay tunay na kung malaki ang magagawa sa bawat isa po sa atin. Subalit, we need our commitment. We need our time. We need our discipline. And the seed will bring forth fruits. Ang binhi, ang siyang mamumunga, hindi ang talento mo, hindi ang kakayanan mo, hindi ang sarili mong pamunawa, kundi ang binhi na siyang naitanim sa iyong puso at isipan, yun po ang siyang mamumunga sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. Kaya with God, all things are possible. That's why it is inside out. It is in our hearts. Ang siya pong pinagmumulan ng lahat ng bagay sa buhay natin. In Proverbs chapter 23 verse 7, as he thinks himself, so we see. Kung ano yung nakikita mo at kung ano yung naunawaan mo, yun ang magiging. Hindi pwedeng gusto mong magiging at magkaroon ng bagay na inaasahan mo sa buhay mo na hindi mo naman ito nakikita sa sarili mo at hindi mo naman ito naunawaan sa sarili mo. So kung ano lamang ang naunawaan natin, ano lamang nakikita natin, yun lang ang pwedeng mangyari sa buhay natin. That's why if we think only natural things, carnally minded, is death. Kung ang iniisip lang natin ay mga bagay na natural, that we don't go beyond natural, hindi ho tayo lalayo sa mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya don't conform to this world, but be transformed by renewing our mind. In Romans chapter 12, verse 2. Kapag tayo po ay nag-isip ng iba, sa kadamihan ng mga ordinaryong tao, magiging iba rin ang resulta ng ating buhay. That's why renewing our mind. Kung ang mga tao ay gumagapang na katulad ng isang tukod o sa isang caterpillar, yun po yung renewing is metamorphosis. Ang metamorphosis ay katulad po ng isang caterpillar, uod, magpapasimula sa uod, pero sa loob ng uod ay meron pong magandang parupo. Pero bago po siya dadaan sa pagiging paru-paro, dadaan muna siya sa pagiging caterpillar at tuon. But inside of that ugly tuon, there is a beautiful butterfly. Kaya po kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo na born again, we have the same spirit. Yung Espiritong tumulong, Espiritong na kay Kristo, pananampalataya na kay Kristo ay nasa ating Espiritu. All things are passed away. You are now a new creature. Kaya kapag patuloy kong marirenew ang ating puso, ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, as He is, so are we in this world. Kung sino ang ating Panginoon Jesus, ay gayon din tayo dito sa mundo in our spirit. Kapag ang ating puso, ang ating kaisipan ay nabago, yung paru-paro na nasa loob natin, which is the life of Christ. Unleashing the life of Christ. The life of Christ that is in us. Greater is He that is in us. Higit ang nasa atin kaysa mundo ito, and that is the life of Christ na nasa iyo, at kailangan natin ang katiyagaan na patuloy
ay nakatuon lagi sa kabutihan, sa pag-ibig, sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Nang ating kaluluwa na nandoon ang puso natin, sa ating kaluluwa ay nandoon ang thoughts, yung kaisipan natin, ay doon natin iangkla sa Panginoon. Doon natin i-identify ang ating sarili. Amen po ba? Sa ating pamumuhay sa araw-araw, marami tayong mga bagay na nag-iisip. Marami mga bagay na ating mong pinagbibintihan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay araw-araw. Ang isip natin ay nakaangkla sa tao. Ang isip natin nakaangkla sa pera. Ang puso natin ay nakaangkla ano yung accomplishment natin, ano yung lakas natin. So meron tayong nakikita. Meron tayong pinaghuhugutan ng ligaya at saya. Kung tayo ay pupunta ng mall, kapag bago ang damit mo, bago may pera ka, iba ang damit mo. Okay. Kaya kung minsan kahit maliit siya, may pag-barbon na malaki na. Di ba? That is from the heart. Di ba? Pipitsugin sa dating sa itsura. Pero ibang dating. Bakit? Kasi hindi pinaghuhugutan. Either yung posisyon, either yung magulang niya, either yung kanyang bagong damit. May pera, kaya masaya sa niya. Kaya ganoon na lang ang kanyang pamagkasa sa kanyang sarili dahil may pinaghuhugutan siya. At yan ang nais baguhin ng Panginoon dahil higit ang Diyos kaysa ng bagay sa mundo nito. Ang Panginoon, ang kanyang mga salita, ay higit sa bagay nito na maraming nagagawa. Pero ang isang taong ordinaryo, hindi ko naman hindi ko naman magagamit ang barang dito para bumili ako ng bahay. Ang isang ordinaryo tao, hindi ko naman magagamit ang barang dito para bumili ng sakyan. Pumunta ko sa kardiyan. Ito yung dito, mabigyan mo ng sakyan. Hindi pwede. Di ba ba? Kapag ordinaryo ang pangunawa, ang barang dito ay mahinang klase lamang. Ordinaryo tao, mas gusto yung pera kaysa dito. Kaya kung tayo po ay hindi patuloy na makakaunawa sa salita ng Panginoon, higit ang pera kaysa sa salita ng Diyos. Higit ang posisyon kaysa sa salita ng Panginoon. Higit ang material na bagay kaysa sa salita ng Diyos. But if we will continue to understand the Word of God, our Lord, is greater than everything in this world. Higit ang kanyang magsalita kaysa naman ditong klase dito sa mundo. Amen. That's why natutuwa sa ating mga buhay na bigyan natin ng buong puso na pagkakataon ng ating sarili para sa salita ng ating Diyos. Amen. Not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. That is within us, my dear brothers and sisters. Kaya kung salita ng Panginoon is for everybody. Amen po ba? Through the words, we can change the world. Sa magitan ng salita, we can shape, we can mold, we can transform. Kapag ang salita, ang siyang ating pong ginamit para magbago ang mundo, magbago ang tao, at magbago ang ating sarili. Words are powerful. Ang mga salita ay powerful. Di mo ba kapag meron silang nabanggit sa iyo, either negative words or positive words, nagbibigay po ng damdamin sa akin.
Ang body, you can touch the body, but by words, you can touch the heart. Sa magitan ng salita, ay mahihipo ang puso ng tao. Kaya po salita ay napakahalaga, death and life are in the power of your mouth. You can mold the community, you can mold the person, you can mold yourself. Mahuhubog mo ang sarili mo, mahuhubog mo ang abilidad sa pamamagitan ng salita. Kung paano mga hayop ay kinakausap, ang mga halaman ay kinakausap, ang mga bihasa sa hayop, mga bihasa sa zoology, bihasa sa botany, ay meron ng epekto yung mga salita kapag kinakausap ang mga halaman. Gaano pa kaya yung tao na meron puso? Kaya, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan mabisa. Kaya bigyan mo natin ang pagkakataon ng ating sarili. Ang salita ng Panginoon ang siyang mamunga sa ating buhay. Amen. In Hebrew chapter 1 verse 3, ang sabi ko dito, Hebreo 1:3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Sa Tagalog, atin po basahin sa Tagalog, Hebreo 1:3. Sa magandang balita, sabi niya, ang anak, si Kristo ang tinutukoy ko dito, ang naniningning na sina ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating kasalanan, siya'y upo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Okay? Ang anak, ang maniningning na siya ng Diyos, kung ano ang Diyos ay yung ginanap. Okay, tama. Tama. Parang version. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ang Diyos ay ginamit niya ang salita, which is our Lord Jesus Christ. Diyan mo sinasabi sa John chapter 1 verse 1, ng salita ay Diyos at ang salita, verse 14, ay nagkatawang tao, which is our Lord Jesus Christ. Kung wala ang salita, wala ang lahat ng bagay. Nangihika ang lahat ng bagay. At lahat ng bagay bring works by itself. Kaya hindi na naglikha muli ang Panginoon, ang Diyos, dahil ang kanyang mga likha ay kaya mag-produce. Hindi na kailangan gumawa ng halaman muli, hindi na kailangan gumawa muli ng hayop, dahil ang halaman at ang hayop ay kaya rin mag-produce. Ang mga likha ay galing sa salita ng Diyos, at ang nag-iingat sa lahat ng mga ito na sa nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay ang salita rin ng Panginoon ang nag-iingat ito, kaya tuloy-tuloy ang paglikha ng mga bagay na lilikha ng Diyos. Okay di ba? Nandiyan ba tayo? That's why the birds, no? The animals get produced by itself. Kaya nilang
mag-produce ng kabumanin. At ang pinanggalingan nila ay ang salita ng Diyos. At kaya patuloy mo sila nabubuhay dahil sa pag-iingat ng salita ng Diyos. And that is the power of the Word of God. It upholds everything. Without the Word, walang pwedeng mag-ingat sa mga nilikha ng Diyos. Amen. Amen po. Kaya po, it makes the Word of God, and we need the Word of God to take care of us para tayo ay makapagpatuloy sa buhay nito. Kapag ang tao ay nabubuhay sa kanyang sarili, nabubuhay siya sa kanyang sarili kakayahan, hindi niya nararanasan ang tunay na buhay. Because His Word is our life. Ang kanyang mga salita ay buhay. Ang mga salita ng Panginoon ay mag-isa. Kaya kapag ang tao ay nabubuhay sa kanyang sarili lamang, kagustuhan, kalooban, nabubuhay siya sa kanyang sarili, pag-iisip, hindi niya nararanasan ang tunay na buhay dahil ang salita ng Diyos na si Kristo ang siyang pinanggalingan ng tao at kailangan niya mabuhay na magpatuloy sa mundo ito sa pamamagitan ng Diyos at ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. I am the way, the truth, and the life. Amen po ba? Kaya po, ang halaman ay kailangan niya ng lupa, kailangan niya ng soil. And yun ang major source ng halaman ng soil. Ang major source ng isda ay dagat, karagatan, tubig, ang major source. Pero maliban doon sa lupa at sa dagat ay kailangan din ng halaman ng carbon dioxide. Kailangan din ng sunlight. Ang isda ay kailangan din ng oxygen. Pero the major source is the water. Okay po? Ang halaman ay kailangan yung carbon dioxide na siya ating i-excel at ang sunlight, ang self kailangan din ng halaman para buhay. Pero ang pinapangunahing kailangan ng halaman ay ang lupa para siya. Amen. Okay mo ba? Kaya kung ang salita ng Panginoon, ang ating Panginoon Jesus, ang siyang pangunahing na kailangan natin para kayo ay makapagpatuloy sa buhay nito. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng talento, kailangan natin ng katalinuhan, kailangan natin ng mga bagay dito sa mundo, but our major source is our Lord Jesus Christ. Our major source is the Word of God. Amen. Hallelujah. Kaya kung mapalad po tayo, nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Kaya ako naniniwala na sinasabi namin ng Romans chapter 12 verse 2, don't conform to this world, but be transformed by renewing your mind. Kapag patuloy mong mababago ang ating pag-iisip, higit pa sa natural na kaisipan ang magagawa mo natin na siyang dadalhin sa buhay natin. Because we are releasing the life of our spirits. Amen. Lumalabas ang buhay ni Kristo kung sino siya na siyang tinatawag natin sa buhay natin. Kaya with God, with Him, all things are possible. Lahat ng bagay sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesus, lahat ng bagay ay magiging posible. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero darating ang pagkakataon sa buhay natin as we nurture, keep it patiently with the Word of God, kung paano ang negosyo, pag-aaral ay pinagtsatsagaan at ang isang taong lazy, ang isang taong tamad ay walang kahahantuman. Ganun din po mga kapatid, kapag pinagtsagaan natin ang salita ng Panginoon, higit pa sa ordinaryong tao at higit pa sa natural na tao, ay tunay nga mong beyond all these things, lahat ng bagay sa bagay dito sa mundo ito ay pwedeng mangyari sa atin because of the power of the Word of God. Amen. Palakpakan natin.
Huwag mo i-identify ang sarili mo sa kakayahan mo, sa kahinaan mo, sa karamdaman mo, na naisip mo ang nagagawa ng problema. Naisip mo ang nagagawa ng karamdaman. Kailangan ang isipin mo, ang meditate mo, ay ang mga pangalan ng Diyos. May your imagination, ang iyong imahinasyon, ang puso ay ang makita ang iyan ng Panginoon sa buhay mo. Amen ba? Maging buhay ang kanyang mga salita sa iyong puso at magiging buhay yan sa pamamagitan ko tamang pangunawa. That's why understanding is so important. Kaya kapag hindi natin lumusang maunawaan ang salita ng Panginoon, nandiyan ang Holy Spirit. Nandito ang church, libre mag-aaral. Walang bayad ang mag-aaral. Amen? Nandiyan po ang ating mga lingkod ng Panginoon. Para sa ganun po mabago ang ating kaisipan, mabago ang ating puso. At kapag buhay ang mga salita ng Panginoon, buhay si Kristo sa ating puso at isipan, tunay na po, I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Alam ko po na naman yung aking sinasabi. Na kung minsan ay na-identify natin ang ating sarili sa ibang tao, na-identify natin ang ating sarili sa artista, na-identify natin ang ating sarili sa mga Amerikano, sa Hapon. Sa isang taong nagkaroon ng accomplishment, nagkaroon ng tagumpay sa buhay, o kaya naman ng taong maraming karamdaman, maraming naging problema, na-identify ng sarili mo parang katulad ako nito. Naway, i-identify mo mula yun ang sarili mo sa ating Panginoon. At kailangan mo na pagbulayan araw-gabi ang salita ng Panginoon huwag sa ganon para tayong halaman na hindi nalalanta. Laging saya. Amen? Laging inspire. Laging may sigla, may buhay. Amen mo ba? Kung kailan mo ay naapektuhan, katulad ng isang barko na nakaangkla sa lupa. But because of His Word, ay nananagumpay sa buhay natin. Amen po ba? When we start meditating the Word, when there is a problem, there's needs. May kalungkutan, may depression, may kailangan, may stress, may pressure. When you start meditating the Word of God, when you start praising Him, no? Hindi ka nagbibig sa Kanya. Huwag kang magbig, huwag kang magmakawa sa Diyos. Come to Him boldly by the throne of grace. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 16. Seek the kingdom of God and His righteousness. Huwag mong hanapin ang Diyos dahil sa problema mo. Hanapin ang Diyos dahil sa Kanyang kabutihan. Hanapin ang Diyos dahil sa Kanyang mga pangako. Hanapin ang Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig sa buhay mo. Huwag mong hanapin siya dahil sa mga kailangan ng problema mo. Huwag mong i-highlight ang problema mo. I-highlight mo ang kabutihan ng Panginoon. Seek His kingdom. Seek His righteousness and all these things shall be added to you. Amen. Kaya malaki mo makakailangan kapatid na maraming panahon na tayo lumalapit sa Diyos at nagmamakaawa. Let us come boldly to His throne of grace na may tapang dahil sa Kanyang biyaya na hindi tayo dapat pero dahil sa Kanyang kabutihan. Makasalanan ko tayo namatay na higit kang mas mahalaga sa ibon. Kung ang Kanyang mga salita ang siya nag-iingat sa ibon, ang Kanyang mga salita ang siya nag-iingat sa mga halaman, ang Kanyang mga salita ang nag-iingat sa mga bulaklak. Ang ganda ng bulaklak natin. Namamayay malalata na. Pero hiniingatan pa rin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita na siya ibinigay niyo sa atin, ay tayo po ay kanyang hiniingatan at hindi niya na iiwan yung babayan naman. Kaya sa mundo ito ay mararanasan natin ang buhay na at buhay ng pasensya. Kaya siya naman ito para ikaw ibigay ng buhay na at buhay ng pasensya. Amen po. Hallelujah. And Hebrews chapter 11, verse 3. Ano po sinasabi dito? Hebrews 11, verse 3. Hebrews chapter 11, verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauuna
ay inilang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Amen? Kaya higit ang salita ng Panginoon sa ganito. No, dahil sa iyong pananampalataya, nabunga ng salita ng Panginoon, ngayon naunawaan natin na ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita, ang pinagmulan ay ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya po, higit ang nais ng Diyos para sa atin. Hindi kanya pinahihirapan, hindi kanya kinukunahan, kundi tayo po ay higit pa sa inaasahan natin ay kaya ibigay ng Panginoon sa buhay natin. Ang kailangan lang po ay patuloy yung maunawaan ang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Patuloy na may alalim sa ating puso isip. My dear brothers and sisters, lahat ng bagay na nakikita, ang pinagmulan ay ang mga bagay na hindi nakikita. Yan po ang mga bagay na spiritual. Amen? Halos kaya po sabi niya ni Pablo, huwag kayong magtuon ang buong puso niyo sa mga bagay na nakikita. Kundi ituon ninyo ang inyong pag-iisip, ang iyong mata sa mga bagay na permanente at yan po yung mga bagay na spiritual. At ang salita ng Panginoon ay mga bagay na spiritual. Okay ba? Amen. Kaya patuloy natin maunawaan ang salita ng Panginoon. Kung paano po ang isang taong hindi nagbibigay ng panahon sa pag-aaral, hindi niya maunawaan ang ilang bagay. Pero ang isang taong nagtiyaga, nagkaroon ng disiplina, na maunawaan ang ilang bagay, na higit sa isang ordinaryong tao, mas malawak ang kanyang kaisipan at mas malawak ang kanyang pamanunan. Amen po ba? Yun ay mga bagay lang dito sa mundo. Kung ikaw ay master of degree, ikaw ay doctor, iba ang magiging kalagayan. Kung meron ng specialization na binigyan mo ng panahon at oras, ang sarili mo sa pamamagitan nun ay meron pa po na pag-uugutan. Kaya, how much more if you understand, amen, the origin, ang pinanggalingan ng lahat ng bagay nito, which is the spiritual things, which is the Word of God. That's why it's an honor, it's a privilege to understand the spiritual things. Amen po ba? Kaya ipagmalaki mo natin ang ating Panginoon, ipagmalaki mo natin na tayo Kristiyano, ipagmalaki natin na tayo po ay anak ng Diyos. Dahil nakakarinig tayo at nabibigyan tayo ng pagbabago ng ating puso at ang mga bagay na natin kung nalalaman at unawaan ay mga bagay na pinanggalingan ng lahat ng bagay na nakikita ng natural na mata. Amen po ba? That's why you are blessed. You are highly favored. Amen. You are highly, amen, favored by God. Because ang salita ng Panginoon ay nagiging unti-unting buhay sa ating puso at isipan. Amen po ba? Hallelujah. Kaya royal blood ka. You are not ordinary. Ito ang sinasabi niya. Ito. Amen? Praise God. And in 2 or 1 Thessalonians, chapter 2, ginit po ninyo. Verse 13. Sa unang Thessalonica, kabalat po sa talatang 13. Kaya na, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, ay ang kanyang salita, hindi nyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo sa mga sumasampalataya. Those who believe. Amen. Ang salita na isang pinangaral ni Pablo ng mga apostol sa mga Thessalonia ay hindi mula sa tao, kundi mismo mula
sa Panginoon. Nagpunay na salita ng Diyos. Kaya kapag binabasa mo ang salita ng Panginoon, at ito yung pinapakinggan mo, at i-meditate mo, hindi ito mula sa tao, kundi mismo mula sa Diyos na siya'y namumusak sa iyong puso, namumusak sa iyong buhay. Yan ang salita ng Panginoon. Ito'y personal na namumusak sa iyo. Hindi ito ordinaryong mga kataga, ordinaryong mga sulat. Ito ang mga salita ng Panginoon, mismo nagpunay na salita ng Diyos. Hindi ito mula sa tao, kundi ito ay salita ng Diyos. Amen po. At mabisa, at ito'y makikita sa mga tao, ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon kapag ito'y pinaniwalaan. At ang paniniwala, ang pagsasampalataya, ito po ay hindi po one time, kundi ito po ay abided, means consistent. Amen? Consistent po dapat tayo. Na itoon lagi ang ating isip at puso sa salita ng Panginoon. Kailangan maging aware tayo, conscious. Kung conscious tayo sa pagkain, conscious tayo sa oras, conscious tayo sa pananamit, conscious tayo sa itsura natin kapag iba ako. Ha? Okay ba yung eyebrow ko? Hindi mo nakagalaw? Ha? Okay yung lipstick ko? Conscious po tayo sa ating itsura. Conscious tayo sa ating pananamit. Kailangan hindi tayo conscious kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa buhay ko natin. Amen mo ba? Na kapag ikaw ay nagsalamin, ang dala mo ay himayin na nakita mo sa salamin. Hindi mo nakikita ang mukha. Hindi mo nararamdaman ang iyong buhok, ang iyong mukha. Hindi mo rin nararamdaman, pero naniniwala ka na kahit hindi mo nararamdaman kung anong ayos na buhok, hindi mo nararamdaman kung anong ayos ang iyong mukha, pinaniniwalaan mo kahit hindi mo nararamdaman. Dahil nakita mo sa salamin, at sa pagkita mo sa salamin, yun ang dala mo pag-alis sa salamin. Ang imahin na nakita mo sa salamin ay nasa puso mo at nasa isip mo. Yung imahin na nakita mo na hindi mo nararamdaman. Kaya ang salita ng Panginoon, ang salamin ng ating spiritual, hindi man natin nararamdaman, pero nandalhin natin sa ating imahin at puso upang sa ganun. Ito rin ang siyang ibabaw sa buhay mo natin. Amen po. Ako lang pala natin. Kaya po araw-araw tayo magsasalamin, minuto-minuto tayo magsasalamin. Kailangan natin yan dahil ang mga bagay na yan ay hindi natin nakikita sa buhay natin. At yun ang dinadala natin sa ating puso. Na maganda yung damit mo, maganda yung itsura mo. Kaya ganyan na naman, nakakaharap ka sa mga. Pero kapag nakita mo sa imahin, ay pangit ka. Nakita mo na, pangit ang pagkagupit sa'yo. Pangit ang pagkariman sa'yo. Nahihiya ka. Di ba? Kasi yun ang imahin na nakita mo sa puso. Pangit sa itsura mo, pangit ang nakita mo. Kaya hindi ka masaya. So my dear brothers and sisters, naman po ang makita mong imahin kung sino ka kay Kristo bilang anak ng Panginoon, kung ano ibinigay sa iyo, yun ang nakita sa buhay mo. Yun ang nakita mo sa puso mo. At mangyayari yan, changing our imagination, changing our thoughts is through the Word of God. Amen? Sa magitan po ng salita ng Panginoon, mababago ang ating imahin. Hindi yung tingin mo na ikaw ay mahirap, tingin mo sa sarili mo na ikaw ay pangit, o kaya tingin mo sa sarili mo, sobrang proud ka. Hindi mo yan ang imahin na nais na pakita sa ating Panginoon. Higit pa dyan na hindi nakadepende sa natural na bagay, kundi nakadepende kung sino ang Panginoon at kung sino ang nabigay sa atin. Yun ang maging imahin natin sa buhay natin. At yan po, isang magitan ng kanyang salita at kanyang mga salita ay mensahe patungkol sa pag-ibig. Ang mensahe ng salita ng Panginoon ay patungkol sa pagbibigay niya ng buhay. Pagbibigay niya ng lahat ng bagay na kailangan mo. Yun po ba? Dahil kung ano lang ang naisip natin, ang imahin natin, yun lang ang pwedeng maranasan sa buhay natin. As you think yourself, so you see. Yun po ba? Kaya mapangal ko tayo. Amen. That with God, all things are possible with us. Amen. Hallelujah.
purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Nawa po ang salmila natin spiritual na itong siyang patuloy na mag-ibabaw sa buhay natin. In Isaiah chapter 54, verse 17, ano sinasabi niya doon? No weapon formed against us shall prosper. Walang pwedeng anumang sandata na tatalo sa atin. But every tongue that rise against you, no? In judgment, ano sinasabi doon? You shall condemn. Kaya anumang negatibo, masama, na nakikita mo, ay kailangan wasakin ito. Kasi kung hindi natin minasak yun, ang anumang laban sa atin, ito ang mananalig sa atin. You must condemn it sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. That's why you put the full armor, ang kabuuan ng kasuot, para hindi manalig sa atin ang linang ng diablo. Helmet of salvation, kailangan lagi natin isipin, unawain ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. His righteousness, the best type of righteousness. Yan po yung makikita sa Ephesians chapter 6 verse 11. Ano mang mga negatibo, kailangan patuloy natin po isawata sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang sandata natin ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Panginoon ay patungkol sa kanyang kabutihan, patungkol sa kanyang pag-ibig, patungkol sa kanyang kahabagan, patungkol sa kanyang hiyan. Amen ba? Yan ang sandata po, my dear brothers and sisters. Kaya kung conscious tayo sa pagkain, kailangan susundin tayo sa mga salita at tinatanggap natin. Hindi lahat ng mga salita ay dapat natin tanggapin. Dahil kapag ang salita ay tinanggap natin, at kapag yun ay inalagaan natin sa puso natin, yun ang magbubunga sa buhay natin. Yun ang magbubunga. Amen? Kaya it's about time. Patiently, learn through the Word of God in our hearts. Always meditate the Word of God day and night sa buhay natin. Amen. Put the whole armor. Ephesians chapter 6. At ang pagkikipaglaban natin ay hindi po laman o di spiritual at ito ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen sa buhay natin. Kaya po Ephesians chapter 4 verse 19. Think what is true. Think what is honest. Amen? Think what is honorable. Yun daw lagi natin isipin. At kapag yan daw ang lagi natin iniisip sa buhay mo natin, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, hindi tayo iiwan, hindi kababayaran, makasalan pa tayo, ayaw na tayo sa buhay natin, it will guard your heart and it will guard your heart. Amen? Alam niyo po, ang pinagmumulan ng lahat ng stress, lahat ng pressure, lahat ng anumang problema, lahat ng karamdaman ay nanggagaling sa puso. Lahat, all issues of life comes from the heart. Yan po yung namagigil natin last Sunday. Amen? Kahit anumang mangyari sa labas, kung ang nasa puso mo, kung ano naman ang puso mo, yun, apektado. Kaya kung minsan kahit ang mister ay nangaliwa, pero sa puso mo nangangaliwa siya, nangangaliwa pa rin kahit hindi nangangaliwa. Ramdam mo eh. Dahil yun ang iniis. Tama po. Because that is your thoughts. That is your understanding. Eh, basta paano yan kung may problema, ganun pa rin ang iisipin mo, yes. Because the words of God are alive. Ang salita ng Panginoon ay buhay. Ang salita ng Panginoon ay siyang lalaban doon sa problema mo. Dahil kung ang problema mo, ang siyang iminendicate mo, ang siyang inaalala mo patuloy sa buhay mo, yun ang patuloy na mananaig sa buhay mo. Ayaan mo ang salita ng Panginoon ang siyang lumaban sa problema mo. Ayaan mo ang salita ng Panginoon ang siyang lumaban sa anumang negatibo na sa imahin mo. At ang salita ng Panginoon ang siyang iiral. Subukan mo ang salita ng Panginoon. At itabi mo ang problema, itabi mo ang anumang bagay, at ang salita ng Panginoon ang siyang mag-aayos sa lahat ng gusto, lahat ng problema sa buhay mo. The Word of God
ang siyang halak at mamumuga ang atas. Not by might, nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya po, all the glory belongs to Him. All the glory belongs to Him. Kaya ang Panginoon, ang Diyos, nung inalis ang Israelita sa Egypt, hindi sila pinabayaan. Ang Diyos ang naging panglaban para sa kanila. Kahit igali sila, kahit marami silang sandata, kahit mayroon ng problema ang Israel, wala silang pagkain, may pangin, may tagtong, pero dahil sa kanilang pagkikimala, ang Diyos ang siyang nagbigay ng pagkain sa kanila. Ang Diyos ang siyang nagpasya ng mga keromin ang gamitin ng Diyos para dalhin ang pagkain ng ibang bansa para sa bayan ng Israel. Amen po ba? Kaya po, yan po ang isang katunayan ng Diyos ay naghahatid sa isang tao. Kaya, hindi ang papuri ng tao ang kailangan ng Diyos. What I mean, hindi sa mamamagitan kung bakit ang Diyos ay mayroon siyang nagagawa sa mundo. Kailangan tulad ni Abraham, nandoon ang kanyang pananampalataya. Nabibigyan siya ng anak ng Diyos. Pero ginawa niya ang sarili parang niya. Kinuha niya si Hagar para ang promise ng Panginoon ay magkaroon ng katuparan. Kung isang ganun kung nangyayari sa atin, para matupad ang pangako ng Panginoon sa sarili parang niya. Like ito na. Kaya nagkakaroon ng problema. May pananampalataya ng mga. Like Abraham and Sarah, nananampalataya sila sa Diyos. Pero ginawa nila ang sarili parang nila. Kaya marami mga Kristiyano naniniwala naman sa Diyos. Nananampalataya naman ako sa Diyos. Pero ang paraan natin ang ginagamit natin para tuparin at magkaroon ng kaganapan ng pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po minsan buong puso ang papuri natin sa Diyos. Hindi po ang ating papuri sa Kanya. Bakit? Kasi may bahagi. May bahagi. Ayaw ng Panginoon ni Kariting ay kunin ng tao ang kalwalatan niya na makasa. Kaya ginawa niya ang lahat, binikha niya ng lahat bago niya ibinigay o bago niya nilikha ang tao. Hindi niya kailangan ng tao para likhahin ang lahat ng bagay. That's why all glory belongs to God.